Baboy! Kasabay ng sigaw na yon, ay ang pagtama ng isang maliit na bato sa ulo ni Bea. Kaagad na napadaing ang babae at hinimas ang parte ng ulo niya kung saan siya natamaan. Buti nga sa'yo. Ang galing-galing mo rin talagang mangarap na baboy ka. Talagang si Mirko pa ang pinakasalan mo. Hindi ka nararapat sa kanya, no? Sigaw pa ng babaeng bumato kay Bea. Hiwalayan mo na si Mirko. Ang taba-taba mo, tas gusto mo siya? Taas ng pangarap mo, girl. Turan pa ng isa, kaya napalunok siya. Isang matabang babae si Bea. Mula pagkabata, palagi na siyang binubuli dahil sa pagiging mataba niya. Hilig niya kasing kumain noon, at kapag malungkot siya, yun din ang palagi niyang ginagawa. Mayaman din ang pamilya nila, kaya nakukuha niya ang mga gusto niya. Lalo na, ang mga pagkain gusto niyang tikman at kainin. Hanggang sa lumaki si Bea, yun ang nakasanayan niyang gawin. Akmang aalis na si Bea upang iwasan ang mga nambato sa kanya, nang maramdaman niyang may humawak sa braso niya. Kasunod nun, ay ang paghawak ng taong yon sa parte ng ulo niya kung saan siya natamaan. Hinimas-himas nito ang parting yon at naramdaman niya ang pag-ihip nito roon na tila ba nasugatan ng ulo niya kahit alam ni Bea na wala naman siyang sugat. Ayos ka lang ba? Masakit ba? Nag-aalalang tanong ng asawa ni Bea na si Mirko. Kaagad nangilid ang luha sa mata ni Bea dahil sa pagdating ng lalaki. Mga bastos kayo Mas matanda sa'yo ang best friend ko, tas hindi kayo marunong gumalang? Umalis kayo dito. Huwag niyong hintayin na ako ang gumanti sa inyo. Sigaw ni Vicky na siyang dumating upang ipagtanggol si Bea mula sa kapitbahay nila na nananakit dito. Nang matakot ang mga dalagita sa banta ni Vicky, kaagad na tumakbo ang mga ito paalis. Pero, inirapan muna ng mga ito si Bea na noong mga oras na yon yakap-yakap ni Mirko. Hay nako, bakit ka naman kasi umalis na hindi kami kasama? Dapat tinawag mo kami kanina, Bea. Paano na lang kung may nangyaring masama sa'yo? Anong gagawin namin ni Mirko, ha? Pinag-alala mo na naman kami ng sobra. Angil ni Vicky sa matalik na kaibigan. Umalis ka nga dyan, Mirko. Gusto kong yakapin si Bea. At nainis din ako sa'yo. Dapat inaalagaan mo yung asawa mo Pero hinahayaan mo siyang gumala mag-isa. Paano na lang kung malaking bato yung binato sa kanya kanina at nahuli tayo ng dating, ha? Asik ni Vicky sa asawa ni Bea na napangiwi at walang nagawa kundi humiwalay sa kanya. Pumalit si Vicky sa pagkakayakap kay Bea at hinaplos-saplos pa ang likuran ng kaibigan. Ayos ka lang ba? Sobrang sakit ba ng ginawa nila sa'yo? Gusto mo bang gantihan ko sila? Batuhin ko rin yung ulo nila? Tura ni Vicky kay Bea na siyang marahang natawa dahil sa sinabi ng kaibigan. Ayos lang ako, V. Don't worry about me. Di mo kailangan mag-alala, okay? Dapat di mo na inaway yung mga batang yun Wala namang masama sa sinabi nila. Totoo namang baboy ako. Tignan mo nga ang taba-taba ako. Nakangiting sabi ni Bea sa kaibigan na napabuntong hininga. Ang liit-liit ang tingin mo sa sarili mo. Hindi ka dapat nakikinig sa sinasabi ng iba. Hindi naman totoo yung sinasabi nila Hindi ka baboy, okay? Tao ka kaya? Tao! Natawa si Bea sa reaksyon ni Vicky. Sa inis ni Vicky, pinisil niya ang malusog na pisngi ng kaibigan. Nanggigigil ako sa'yo. Dapat talaga hindi ka hinahayaang lumabas mag-isa. Kung nahuli kami, baka nakalibing ka na. Dahil lang, para sa'yo hindi masama ang ginagawa nila. Nakasimangot na asik ni Vicky sa matalik na kaibigan. Ayos lang talaga ako. Sige na, umuwi na tayo. Ayaw ni Bea sa mga ito. Nagkatinginan sina Vicky at Mirko nang maunang maglakad paalis si Bea. Nang muli silang tawagin ni Bea, doon na gumalaw si Vicky at tinakbo ang distansya nila ng kaibigan. Kaagad namang sumunod si Mirko na tumabi sa asawa nitong si Bea.
Malapit na ang death anniversary ni Lolo. Bibisita ako sa libingan niya sa bukid. Huwag na ninyo siguro akong samahan. Kaya ko naman. Nandiyan naman ang driver. Magpapahatid na lang ako sa kanya sa mausoleo. Turan ni Bea nang dumating ang hapunan at nasa hapagkainan sila. Katabi ni Bea ang best friend niya na si Vicky, habang si Mirko nasa harap nilang dalawa. 20 anyos si Bea nang ikasal siya kay Mirko, ang anak ng mayordoma sa mansyon nila. Mayaman ang pamilya ni Bea, ngunit maagang nawala ang kanyang mga magulang, kaya naiwan siya sa kanyang lolo na itinaguyod siya ng maayos. Noong buhay pa ang lolo ni Bea, ay nakita ng matanda kung paano alagaan ni Mirko si Bea. Si Mirko kasi ang palaging tagapagtanggol ni Bea noon, kaya hiniling ng matanda na bago siya mawala, dapat maikasal silang dalawa. At nangyari nga yun ng 20 anyos si Bea at 25 naman si Mirko. Pagkatapos ng kasal, saka namatay ang kanyang lolo habang natutulog ito. Ha? Paano kapag may nangyari sa'yo sa bukid? Sasamahan ka namin. Hindi ka dapat namin pinapabayaan, okay? Sabi ka agad ni Vicky na umangal ka agad sa gustong mangyari ni Bea. Si Vicky, isa sa mga kaklase ni Bea noon. Noong nagkakilala ang dalawa, agad silang nagkasundo. Kaya naging matalik silang magkaibigan. Ngayon, nagpupunta si Vicky sa mansyon ni Bea at doon namamalagi para samahan ang kaibigan niya. Pero V, hindi naman ako bata. Kaya ko na ang sarili ko. Ayaw ko lang talagang gumanti kanina sa mga batang yon. At matanda naman ako. Kaya ko na ang sarili ko. At hindi na ninyo ako kailangan pambantayan palagi. Paano ang buhay niyo kung palagi kayo nakabantay sa akin? Sagot ni Bea sa kaibigan na napakunot ang noo. Kaibigan mo ko, Bea, at asawa mo si Mirko. Dapat lang naalagaan ka namin. Kami na lang ang meron ka kaya dapat di ka namin pinababayaan. Seryosong sabi ni Vicky. Tama si Vicky, Bea. Saka ibinilin ka na sa akin ni Lolo. Gusto ko na rin siyang bisitahin. Ilang buwan na rin simula na magpunta tayo doon. Huwag mo na abalahin pa ang driver, ako na magdadrive. Tayo na lang 3 pumunta, okay? Sa huli, pumayag si Bea sa gusto ng mga ito. Alam ni Bea na hindi matitigil ang usapan hanggat hindi siya pumapayag, kaya hindi na lamang siya umangal sa gusto ng kaibigan at asawa niya. Here, kumain ka pa. Marami pang pagkain dito sa mesa. At saka hindi ba favorite mo ang carrot cake? Nagpa-bake ako kanina kay Manang. Kukunin ko lang. Wag na, V. Tama na sa hanto serving ko ngayong gabi. Bala ko magbawas ng pagkain eh. Putol ni Bea sa kaibigan na hindi makapaniwala sa narinig nito. What? Anong magbabawas? Bea, don't tell me dahil ito sa sinabi ng mga batang yon. Talaga bang makikinig ka sa kanila? At babawasan yung pagkain? Dahil lang sinabihan kanila ng baboy? Ni hindi totoo ang bagay na sinasabi nila. You love eating, Bea. Sa lubong ang kilay na sabi ni Vicky. Tama naman sila, V eh. Saka naisip ko rin na baka nga at napapasobra na yung pagkain ko. Mula pagkabata hindi na ako pumayat pa. Palagi na lang ako mataba. At kahit ang mga bata nilalait ako at binubuli. Ayaw ko na mabuli pa, V. Gusto ko magpapayat. Ayaw ko rin mapahiya sa akin si Mirko. Ayaw ko rin na maging pabigat sa'yo. Alam ko kung gaano kahirap na ipagtanggol ako palagi. Palagi kayo nariyan para sa akin pero wala man lang ako magawa kahit ano para sa inyo. Di naman problema yun, Bea eh. Walang kaso sa amin ni Mirko ang ganong klaseng bagay. Best friend mo ko. Asawa mo si Mirko. Dapat lang na ipagtanggol ka namin palagi at ibigay sa'yo ang gusto mo. Hindi ka dapat nag-a-adjust dahil sa kanila. Ano naman ngayon kung malaman ka, malusog ka lang, okay? Hindi ka mataba, magkaiba yon. Saka hindi ka pabigat sa amin. At mas lalong hindi ka kahihiyan para kay Mirko. Mahal ka namin, Bea. Kaya mahalin mo naman ang sarili mo. Kumain ka pa, okay? Huwag kang magbawas ng kinakain mo dahil lang sa ibang tao. Hindi mo kailangan sundin ang gusto nila. Gawin mo ang gusto mo. Dagdag na sabi ni Vicky at sinandukan pa ng kanin at ulam ang pinggan ni Bea. Napasinghot si Bea. Naramdaman niyang nangingilid ang luha sa kanyang mata. Dahil ayaw niya rin naman talagang baguhin ang sarili.
Napilitan na lamang siya dahil ayaw niyang maging pabigat sa ibang tao, lalo na sa kaibigan at asawa niya. Huwag ka makikinig pa sa ibang tao simula ngayon, okay? Nandito lang kami ni Vicky kapag kailangan mo kami. Tura naman ni Mirko at nginitian ng asawa na siyang ngumuso at tumango sa kanya. Wow! Ang ganda talaga dito! Kahit ilang balik ko rito, hindi pa rin talaga nawawala ang paghanga ko sa buong lugar. Ngiti-ngiti, nasabi ni Vicky habang nililibot ang tingin sa buong bukid. Malawak ang bukid na yon, kung saan nakalagay ang mausoleo ng pamilya ni Bea. Doon nakalibing ang pamilya ni Bea. Nandun din ang kanyang lolo. May sementong daanan sa lugar na yon at may mesa at upuan pa. May maliit ding kubo kung saan may mga gamit na nakalagay. Magaganda rin ang mga puno sa paligid. Ngunit, dapat pa rin na nag-iingat sa parting yon dahil madulas at malalim ang ibaba ng bukid. Kung sino man mahuhulog doon, paniguradong magkakaroon ng malalang sugat sa katawan. Ilalagay ko muna sa libingan ni Lolo yung bulaklak niya. Paalam ni Bea sa mga ito at kaagad na tumakbo papunta sa loob ng mausoleo. Nakangiting inilapag ni Bea ang bulaklak sa harap ng puntod ng kanyang lolo. Hi Lolo, kumusta ka na dyan? Ako po, ayos lang naman. Palagi pa rin pong protective sina Vicky at Mirko sa akin. Huwag po kayo mag-alala, hindi naman nila ako pinababayaan. Salamat Lolo Dahil kahit sa huling hininga mo ako pa rin ang inaalala mo Lolo. I love you. Love na love kita. Nakangiting sabi ni Bea sa isipan habang titig na titig sa puntod ng kanyang lolo. Nang masigurong malinis na naman ang puntod ng kanyang lolo, lumabas na siya. Pero sa pagkalito ni Bea, nakita niya mula sa malayo sina Vicky at Mirko na magkahawak ang kamay. Nakangiti pa si Mirko at may kung anong binubulong kay Vicky na siyang ikinakurap-kurap ni Bea. Ano nangyayari? Ba't sobrang lapit nila sa isa't isa? Nagtatakang tanong ni Bea sa kanyang sarili habang hindi maalis-alis ang tingin sa dalawa. Sa gulat ni Bea, bigla ang lumingon sa gawin niya si Vicky. Sobrang seryoso ng mukha ni Vicky habang nasa kanyang tingin hanggang sa ngumiti ito ng matamis. Bea, may nakita ko magagandang view ron punta tayo? Sigaw ni Vicky at kumakaway-kaway kay Bea na siyang napakurap-kurap muli. Mabilis na tumakbo si Vicky papunta kay Bea at hinila ito. Nang makalayo-layo na sila sa mausoleo, humiwalay na si Vicky kay Bea. Ramdam ni Bea na may kakaiba sa kaibigan niya. Anong pinag-uusapan niya ni Mirko? May nangyari ba maganda? Tanong ni Bea sa kaibigan dahil sa pagkakuryoso. Yun bang nakita mo kanina? Wala lang yun. Sinabi ko lang sa kanya na gusto ko nang magpakasal kami. Kaso nandiyan ka pa Bea Ikaw ang hadlang sa pagitan naming dalawa. Sagot ni Vicky na siyang ikinaawang ng labi ni Bea. Umahon ang kaba sa dibdib ni Bea habang nakatingin sa kinikilala niyang matalik na kaibigan. Ano ibig mo sabihin, V? Gusto mo si Mirko? May gusto ka sa kanya? Hindi makapaniwalang tanong ni Bea. Bobo ka ba? Siyempre naman oo. At hindi ko lang siya gusto, Bea. May relasyon kaming dalawa. Sa tingin mo, bakit? Nanunuyang tanong ni Vicky habang may ngisi sa labi. It's because you are ugly, Bea. Mataba kang baboy ka. Hindi ka magugustuhan ni Mirko dahil sa katabaan mo. Napilitan lang naman siya magpakasal sa'yo dahil sa lolo mo. Kung hindi pinagbantaan ng lolo mo si Mirko na aalisin nito ang mama niya bilang mayordoma ng mansyon, ay nuknukang papayag siya sa kasal niyo. It was all your fault, Bea. Dahil sa'yo, kaya nasira ang buhay ng lalaking mahal ko. Ngayon, magpapakasal na kami. Ikaw na lang ang hadlang sa pagitan naming dalawa. Kaya sa araw na to, aalisin kita sa gitna namin. Dagdag na sabi ni Vicky. V, ba't ka nagkakaganito? Kaibigan kita, hindi ba? Ang sabi niyo hindi ako baboy. Na dapat hindi ko tinatawag ang sarili ko na mataba dahil... Pero ito ang totoo, Bea. Mataba ka naman talaga. Tama ang mga batang nanakit sa'yo, okay? Baboy ka. At ang mga baboy, walang lugar sa paligid naming mga tao.
At pagod na ako magbait-baitan sa'yo, Bea. Pagod na akong palagi kang niluluhuran. Not anymore, Bea. Ikaw ang baboy sa ating dalawa. Kaya ikaw dapat ang lumayo sa amin. Sigaw ni Vicky, kasabay ng pagtulak nito kay Bea na siyang napasigaw dahil sa takot at pagkabigla. Vi! Sigaw ni Bea hanggang sa hindi na siya nakapagsalita. Nagpatuloy siya sa paggulong-gulong sa ibaba ng bukid, kung saan-saan siya tumama at masakit na ang buo niyang katawan dahil sa mga bato at kahoy na nadaanan ng katawan niya. Nang makarating si Bea sa pinakasulok na parte ng bukid, nawala na siya ng malay. Wala pa rin kaming mahanap, Ma'am Sir. 2 araw na ho simula na mawala si Ma'am Bea. Hindi pa din ho namin siya mahanap kahit anong gawin namin. Paniguradong patay. She is not. Buhay pa si Bea, okay? Paniguradong hinihintay niya lang kayong dumating. Baka takot na takot siya. Nalagi-isa lang siya sa bukid na yun. Gawin niyo ang lahat at hanapin niyo siya. Hanapin niyo. Iyak ni Vicky at kaagad na yumakap kay Mirko. Kaagad namang niyakap pabalik ni Mirko si Vicky para aluin ito dahil sa pagwawala nito. Sir, handa po kami magbayad, mahanap niyo lang po ang asawa ko. Sobrang-sobra na po ang pag-aalala namin. Hanggang ngayon hindi pa rin po kami makatulog na maayos na nangyari. Sir, para awan niyo na hanapin niyo na si Bea. Marahang sabi ni Mirko sa mga rescuers na 2 araw na hinahanap ang katawan ni Bea. Pagkatapos itulak ni Vicky si Bea, nagpeke kaagad ito ng takot sa nangyari. Planado na nila Mirko ang gagawin nila. Upang hindi maging kahina-hinala ang nangyari, kaagad na nagtawag ang 2 ng tulong. Sinabi nila na nadulas si Bea habang naglalakad kaya ito gumulong pa ibaba ng bukid. Kaagad namang naniwala ang mga tao dahil kilala nila sina Vicky at Mirko bilang mababait na mga tao. Alam din ng lahat na mabait ang 2 kay Bea mula pagkabata. Makakahinga na sana sila ng maluwag kung nahanap na ang katawan ni Bea at nakita nila mismo na malamig na yun at walang buhay. Pero 2 araw na, hindi pa rin nahahanap ang katawan ni Bea. That woman? Kahit wala na siya, pinapahirapan niya pa rin tayong 2. San ba kasi gumulong yung katawan niya at hindi nila mahanap-hanap sa kung saan? Gusto ko nang matahimik ang buhay ko. Paano pa natin itutuloy ang plano natin kung hindi pa rin nahanap ang katawan niya? Gusto ko nang makasal sa'yo, Mirko. Kapag di pa rin nahanap ang katawan niya, hindi na natin magagawa pa ang bagay na gusto natin gawin. And what if she's alive? Sunod-sunod na asik ni Vicky nang makapasok na sila sa loob ng mansyon at wala na ang mga taong kausap nila kanina. Sa harap ng mga ito, tila mahina si Vicky at talagang nagluluksa dahil sa pagkawala ni Bea. Pero kapag wala na ang mga ito, lumalabas na ang totoong kulay niya. Kumalma ka, Vicky. Baka marinig ka ng mga tauhan at malaman nila ang totoong nangyari. Dapat hindi ka sumisigaw dito sa loob ng mansyon. Saway ni Mirko sa dalaga na nagkasalubong lamang ang kilay. Besides, ikaw ang nag-utos sa akin na pumayag sa gusto ng lolo ni Bea dahil ang gusto mo makuha natin ang yaman nila kapag nawala na sa landas natin ang babaeng yon. Kung di ka pumayag na makasal ako sa iba, edi sana masaya na tayong kinasal ngayon at may mga anak na. Makukuha din naman natin ang gusto nating 2 eh. Kailangan lang natin magtiyaga. Kapag di pa rin nahanap ang katawan ni Bea sa loob ng 2 linggo, kaagad nating tutuldukan ang paghahanap sa kanya. Sasabihin sa lahat na patay na siya. Sa daming bato at kahoy sa bukid, malabong buhay pa ang babaeng yon. Paniguradong nahulog siya sa bangin o kung ano man, kaya hindi na mahanap ang katawan niya. O baka nga kinain na ng hayop ang isang yun eh. Hindi mo kailangan mag-alala, Vicky. Ngayong wala na si Bea, malaya na ako. Pwede na tayo magpakasal at magiging atin na rin lahat ng yaman na meron ng pamilya Montana. Dagdag na sabi ni Mirko, kaya kumalma naman ang ekspresyon sa mukha ni Vicky. Tama ka. Bakit nga ba ako nag-aalala? That pig is probably dead. Sa taba ng babaeng yun, paniguradong hindi niya kayang bumangon pa at tuluyan na siyang namatay. Kundi man dahil sa mga sugat, paniguradong dahil sa gutom. After all,
We all did her a favor. Sinanay natin siya na palaging kumakain, kaya hindi na pumapayat pa. Ni hindi niya kaya mabuhay na hindi kumakain. Tapos, sinusubukan niya magbawas ng kakainin? What a fool! Nakangising sabi ni Vicky at napailing-iling na lamang. Huwag na natin pag-usapan pa ang tungkol sa baboy na yun, Vicky. Tayo lang nandito sa mansyon. Wala na siya. Kaya bakit di natin gawin ang mga bagay na noon pa lang ginagawa natin ang patago? Marahang tanong ni Mirko at hinaplos ang balikat ni Vicky. Napapikit si Vicky nang pataka ni Mirko ng halik ang kanyang balikat hanggang leeg. Oh, Mirko, hindi ako nagsisi na tinulak ko ang matabang yun. Dapat lang yun sa kanya dahil inaagaw kanya sa akin. Now you are all mine, Mirko. Sa akin ka na ulit at wala na akong kaagaw pa. Nakangitsing sabi ni Vicky bago siya tumingkayad para abutin ang labi ni Mirko at bigyan ito ng mapusok na halik. Umabot ng ilang araw hanggang sa maging 2 linggo na at di pa rin mahanap ang katawan ni Bea. Pinipeke pa rin ni Vicky ang kanyang ekspresyon at mga luha. Miski si Mirko ay umiyak upang ipakita sa lahat na nalulungkot siya sa pagkawala ni Bea. Sorry, Ma'am and Sir. Ngunit hanggang ngayon di pa rin namin mahanap ang katawan ni Ma'am Bea. Gustuhin man namin ipagpatuloy ang paghahanap sa kanya. Sigurado na ho kami na wala na ho ito. Noong nakaraang linggo, minahanap po kami baboy ramo sa ibaba ng bukid at mga hayop na hindi rin namin inaasahan. Kung nabuhay man ho si Ma'am Bea sa pagkakahulog, panigurado ho hindi na rin siya kaagad nakagalaw at hindi ho malabong may nangyari sa kanya noong mga panahong yon na hindi namin siya nahanap kaagad. Kaya pasensya na po. Pero tulad ng mga nakaraang araw, pareho pa rin ho ang sasabihin namin. Hindi ho talaga namin mahanap ang katawan ni Ma'am Bea. Pagbabalita ng isa sa mga rescuers. Pumailan lang sa paligid ang malakas na iyak ni Vicky. Napaluhod pa ito habang si Mirko nagpeke ng malungkot na ekspresyon. Kasabay ng pamumula ng mga mata nito dahil sa nagbabadyang luha. Patawad din ho, sir. Hanggang ngayon, hindi pa rin namin matanggap ang pagkawala ng asawa ko. Gusto ko lang ho talaga mahanap yung katawan niya eh. Pero tanggap na ho namin. Alam ho namin na naghirap kayo at pinilit nyo talaga ang sarili nyong hanapin siya. Pero wala pa ring resulta. Sa ngayon ho, tutuldukan na ho namin ang paghahanap sa kanya. Maraming salamat ho sa tulong nyo. Salamat dahil sinubukan nyo hanapin ang asawa ko. Nanginig pa ang boses ni Mirko habang nagsasalita hanggang sa sinapu niya ang muka para itago ang pag-iyak niya. Malungkot na yumuko ang mga rescuers bago nagpaalam ang mga ito na aalis na. Ibinalita ni na Mirko at Vicky sa mga tauhan ng mansyon ang pagtutuldok nila sa paghahanap sa babae. Sa huli, tanging mga damit ni Bea ang inilagay nila sa kabaong at yun ang inilibing nila. Ang puntod ay nasa tabi ng puntod ng lolo ni Bea. Nang umalis ang lahat ng tao sa mausoleo, naiwan na lamang sina Mirko at Vicky. Doon lumabas muli ang tunay na kulay ng dalawa. Finally, you are gone. Salamat, dahil binigyan mo kami ng maraming pera bago ka umalis. Thankfully, you didn't show up, so you are probably be dead by now. Huwag ka mag-alala, Bea. Hindi ko pababayaan ang mansyon nyo. At dahil ako nakatira doon, sisiguraduhin ko na hindi yun magiging kasing pangit ng dati. Ipapakita ko sa lahat kung ano ba talaga ang anyo ng totoong mayaman na babae. Hindi mo kasi maipakita yun noon. Kasi ano ka lang ba? You're just a pig. An ugly pig. Nakangising sabi ni Vicky sa puntod. Tara na, Vicky, umuwi na tayo. Ayan ni Mirko kay Vicky na siyang matamis na ngumiti sa lalaki. And oh, don't worry about your husband too. Nagustuhan ko ang kama niyong dalawa. Sobrang lambot doon. Paniguradong gabi-gabi masasarapan kami. Panghuling sabi ni Vicky bago humawak sa braso ni Mirko. Sabay na umalis ang dalawa nang may ngiti sa labi nila. Sa pag-aakala na tuluyan na talagang namatay si Bea. 2 years later, sheesh! So sexy! Puri ni Nera kay Bea habang naglalakad to papunta sa kanya.
Umirap naman si Bea sa kaibigan na siya natawa. Ewan ko sa'yo, where's my cereals? Tanong ni Bea habang tinitignan ang hapagkainan na may kung ano-anong klase ng putahe. Kuya Charlie hid it. Sabi niya panay cereals ka na lang daw at fruits. Paano na lang daw kapag nagkasakit ka dahil dyan sa kinakain mo? Hindi ka raw sanay nun kumain ng maliit. Tapos ngayon cereals na lang ang breakfast mo? Sagot ni Nera na siyang ikinaawang ng labi ni Bea. Charlie! Lumabas ka! Sigaw ni Bea sa sobrang inis na nararamdaman niya. Nailigtas si Bea 2 taon nang nakakalipas. Noong nawalan siya ng malay, sa dami ng sugat at pasa niya sa katawan, nasa paligid lang nun ang magkapatid na Charlie at Nera Fontanilla. Mayayaman na magkapatid na Fontanilla at ang hobby nila, hunting. Noong araw na yon, nasa ibaba sila ng bukid kung saan may kagubatan para mag-hunting at doon nila nakita ang katawan ni Bea. Kaagad nilang tinulungan ng dalaga, dahilan para magkaroon to ng tsansang mabuhay. Bakit galit ka na naman? At baka marinig ka ng mga kapitbahay natin. Those French people will think that I'm doing something inhumane here. Mahinahong sabi ni Charlie na siyang lumabas mula sa kusina habang may hawak-hawak na bowl. May laman yung fresh fruits. Bakit mo kinuha ang breakfast ko? Kailangan ko kumain, Charlie. I still have practice today. Alam mo, importante sa akin ang runway ko. This is not my first time here in Paris, Charlie. But it is my first time wearing Ludovic de Saint-Sarnin's designs. You can't take away this dream of mine. Angil ni Bea sa binata na nagtaas lang ng kilay. May pagkain naman dyan. Uso rin ng cheat day, okay? Besides, hindi naman palagi ganito. Saka ang payat-payat mo na. Nag-aalala ako na baka manibago yung katawan mo dahil sobrang taba ko nun. Gosh, Charlie, that was a year ago. Maayos na ang katawan ko, okay? Saka kailangan ko i-maintain ang katawan ko para magkasya sa akin yung gown na susuotin ko sa runway. Paano na lang kapag di nagkasya sa akin yun? Nakasimangot na tanong ni Bea, dahilan para maputol ang ibang sasabihin sana ni Charlie. Sa huli, napabuntong hininga ang binata dahil alam niyang wala siyang magagawa sa gusto ni Bea. Fine, pero you are not eating cereals today. Gagawan kita ng avocado toast at poached egg. Pagsuko ni Charlie na siyang ikinangiti ni Bea. Thank you. O sige na, gawin mo na ako dali. Nakangiting sabi ni Bea at kinuha mula kay Charlie ang hawak nitong bowl para maitulak niya ito papasok ulit ng kusina. Wala talaga magawa si kuya sa'yo ate, no? Kahit ako kapag ikaw kaharap, matatalo eh. Ngiting-ngiti na sabi ni Nera habang titig na titig sa pagmumukha ni Bea. Nabawasan ang timbang niya at hindi lang basta-basta bawas yun. Dahil ngayon, isa na siyang international model dahil sa ganda ng hubog ng katawan niya. Kahit sinong nakakakilala kay Bea noon, hindi siya makikilala ngayon dahil sa pagbabagong nangyari sa kanya. Kahit si Bea mismo, hindi makapaniwala na mangyayari ito sa kanya ngayon. Pagkatapos mo ba dito sa runway, babalik ka na ng Pilipinas? Tanong ni Nera kay Bea na napakurap-kurap dahil sa naging tanong ng dalaga. Are all your wounds healed, ate? Dagdag pa nitong tanong. Hindi lang ang mga pasa at sugat na nakuha ni Bea mula sa nangyari noon ang tinutukoy ni Nera. Kung hindi ay ang sugat mula sa panlulokong ginawa ni na Vicky at Mirko sa kanya. Tinraidor siya ng mga ito. Ni hindi pa rin maintindihan ni Bea kung paano siya nagawang itulak ni Vicky sa bukid na yon. Gayong tinrato niya naman ito na maayos. Maayos na ako, Nera. Sa nakaraan na yon, hindi ko na dapat isipin pa ang mga sugat na ibinigay nila sa akin. Kung hindi, ay ang paghihiganti ko sa kanila. Sila ang naunang manakit. Sila ang unang nagtulak sa akin sa bukid. Kaya bakit di ko ibalik sa kanila yung sakit na ginawa nila sa akin nun? Ramdam ni Bea ang galit mula sa dibdib niya. 2 taon. 2 taon din siyang naghintay upang makaganti. Gusto ni Bea na bago siya bumalik sa Pilipinas may pangalan na siya.
Yun ang rason kaya desidido siya na magpapayat at maging international model. Gusto ni Bea na pagbalik niya, may pamukha niya sa mga ito na buhay siya. At hindi lang buhay, dahil babalik siyang mas maganda pa kesa sa babaeng nagtulak sa kanya nun sa bukid. Revenge? Balak mo magiganti? Naiangat ni Bea ang tingin niya kay Charlie na siyang nakalabas na pala sa kusina. Kuya, bakit di mo sinabi ka agad sa akin? Dapat sinabi mo na matulungan kita agad. Naputo lang sasabihin dapat ni Nera sa sinabi ni Charlie. Akala niyo magagalit ako, no? Hindi ko kailangan mag-alala. Dahil tinuruan ko naman kayo kung paano lumaban, di ba? Lalo ka na, Bea. Nung nalaman ko ang nangyari sa'yo noon, tinuruan ka agad kita ng self-defense. Alam mo kung paano lumaban. Kaya kung anong gusto mo, hindi kita pipigilan. Saka sila ang unang nanakit sa'yo. Kaya dapat lang gumanti ka. Kaya wala akong balak sabihin sa'yo eh. Dahil alam ko, magiging ganito ka. Para mo na rin akong gagawing kriminal dyan sa sinasabi mo. Angil ni Bea na ipinagkibit balikat lang ni Charlie. Pagkatapos, inilapag ni Charlie ang hawak nitong avocado toast at poached egg sa harap ni Bea. Kung makukulong ka man, huwag ka mag-alala. Marami kaming koneksyon, marami rin kaming pera. Ilalabas kita sa presinto kahit anong mangyari kapag nagkataon. At kumindat pa si Charlie na siyang ikinahalakhak ni Bea at Nera. Ang init talaga dito sa Pilipinas pero namiss ko to. Namiss ko rin ang pagkain dito. Ngiti-ngiti na sabi ni Nera pagkarating nila sa lugar kung saan nakatira nun si Bea. Balak mo ba silang gulatin? Taas kilay na tanong ni Charlie kay Bea na siyang pasipol-sipol pa habang naglalakad. I had them investigated through your people. Nalaman ko na hanggang ngayon hindi pa rin sila kasal. Dahil sa akin. Akala siguro nila mahanap nila ang katawan ko na patay na. But they did not, unfortunately. A death certificate can only be issued if my body is found. If not, kahit tuldukan pa nila yung paghahanap sa akin at kahit lagyan nila ako ng libingan hanggat walang pruweba na patay na ako, hindi lalabas ang death certificate na gusto nila. They will need to wait for 7 years. At kung di man ako sumulpot sa loob ng 7 taon, simula nang mawala ako, saka lang ako magkakaroon ng death certificate. And without my death certificate, they can't actually get married. So, guess what? Kabit pa rin siya, Charlie. Kahit tinulak niya ako nun sa bukid, nananatili pa rin siyang kabit ni Mirko. She can never change such fact because that is what she is. A mistress. Dagdag na sabi ni Bea. Kapag naaalala ni Bea ang pagmumukha ni Vicky, naaalala niya rin ang nangyari noon. Kung paano siya gumulong-gulong sa bukid at kung gaano kasakit ang buo niyang katawan dahil sa pagtatraidor na ginawa ng mga ito sa kanya. Nung unang taon ni Bea sa mansyon nila Charlie, hindi siya kaagad makagalaw. Panay lamang siya iyak at noong natanto ni Bea na walang magagawa ang pag-iyak niya, saka siya natutong tumayo. Nagpapayat siya. At noong naging international model siya sa Paris, ginalingan niya palalo para sa araw ng pagbabalik niya. Hindi na ako maghihintay pa ng 3 o 4 na taon para bumalik sa buhay nila. Maayos na ako ngayon at magaling na mga sugat na dulot nila. Kaya ngayon, magpapakita na ako. I want to see their faces so bad. Gusto kong makita kung gaano kakapal ang pagmumukha nila para agawin sa akin ang bagay na yon. Nakangising sabi ni Bea at nauna nang maglakad. Wala nang maramdaman pa na awas si Bea para kina Vicky at Mirko. Nawala na rin ang paghangang naramdaman ni Bea para sa dalawa at lalo na ang pagmamahal niya para sa mga ito. Pagod na si Bea. Naisipin kung anong maling nagawa niya. Dahil alam ni Bea na wala siyang pagkakamali. Hindi niya sinaktan kahit kailan ang mga ito. Pero nagawa nila yun sa kanya, kaya ngayon, ipapakita niya sa mga ito na maling babae ang tinraidor nila. Hala, ang ganda niya. Sino yan? Parang artista. Oo nga, ngayon lang ako nakakita ng ganyang kagandang babae dito sa baryo. Kahit si Vicky, paniguradong hindi kasing ganda na babaeng to.
Dayo ba yun dito? May mga artista ba ngayong araw? May pelikula bang gagawin dito sa baryo natin? Tignan niyo, oh. May mga kasama rin siya. Puro may maipagmamalaki ang muka. Yun lang ang bulong-bulungan na naririnig ni Bea sa paligid niya. Tama nga si Bea. Dahil sa pagpayat niya, wala nang nakakakilala sa kanya. Hindi na lamang pinansin ni Bea ang mga ito. At diretso siyang naglakad papunta sa kung nasa na mansyon nila. Nang makarating si Bea doon, bumungad sa kanya ang mansyon na punong-puno ng mga bulaklak. Buhay na buhay yun, hindi tulad noon. Bawal pumasok. Malamig na sigaw ng gwardya na nasa gate ng mansyon. Pagkatapos maglakad ni Bea papunta ron. Kumunot ang noo ni Bea. Hindi inaasahan ni Bea na pati ang mga nagtatrabaho doon iba na. Ni hindi niya kilala ang gwardyang nagbabantay sa gate. At hindi rin inaasahan ni Bea na wala nang nakakapasok sa mansyon nila. Noon kahit sino pwede. Walang bawal hanggat walang ginagawang masama na kahit ano. Hindi mo ba ako kilala? Mahinahong tanong ni Bea sa gwardya. Nabiglay na pakurap-kurap sa tanging tanong niya. Bisita ho ba kayo? Tanong pabalik ng gwardya at itinaas baba ang tingin kay Bea. Nang makita ng gwardya kung gaano kasosyali ng kaharap nito, kaagad itong napalunok. Patawad po, hindi kasi sinabi ni Madam Vicky at Sir Mirko na may bisita ngayon. Baka nakaligtaan niya po, patawad talaga ma'am, pasok ko kayo. Tarantang sabi ng gwardya at kaagad binuksan ang gate. Dahilan para tumaas ang kilay ni Bea. Nang pumasok si Bea, kaagad sumunod sina Nera at Charlie. Bakit di mo sinabing hindi ka naman bisita ate? Ikaw kaya nagmamayari ng mansyon na to? Ang gwardyang yun? Ni hindi kilala ko sino totoo niyang amo? Angil ni Nera? Sa mahinang boses, dahilan para masaway ito ni Charlie. Inirapan lang naman ni Nera ang kapatid niya. Hayaan mo na. Nakapasok naman tayo, di ba? Saka kung hindi ako nakapasok, saka na ako magtatawag ng pulis. This is my property after all. Sila pa rin ang tao kahit manlaban sila. Nakangiting sagot ni Bea. Nang makarating si Bea sa hamba ng pinto, nakabukas yun. Rinig ni Bea ang tawanan sa loob ng mansyon. Nakukuha pa rin nilang maging masaya kahit na hindi sila kasal dalawa. Pero magiging ganun pa rin kaya sila kapag nakita nila ako? Ano kaya magiging reaksyon nila? Gusto kong makita ang takot at kaba sa mukha nila at mga mata. Hello? Tawag pansin ni Bea sa taong nasa loob ng mansyon. Kaagad na nawala ang tawanan hanggang sa makita na ni Bea ang mga taong kinamumuhian niya. Simula na magkamalay siya sa mansyon ni na Charlie. 2 taon. 2 taon din na nagtiis si Bea para makaharap niyang muli ang mga ito. I'm sorry? Sino kayo? Paano kayo nakapasok sa mansyon namin? Maarating tanong ni Vicky habang kunot ang noong nakatingin sa kanila. Marahang natawa si Bea. Hindi siya makapaniwala na ang kinikilala niyang matalik na kaibigan noon ay ahas pala. Tignan mo nga naman ang pagbabago niya. Noon palaging simple ang damit. Dahil para sa kanya, hindi kailangan ng bonggang damit. Pero ngayon naka-long gown pa kahit nasa mansyon lang. What a joke! I was really a fool to believe with their false kindness. Mansyon niyo? Did I just hear that wrong? Marahang tanong pabalik ni Bea. Nang tuluyang makalapit si Vicky, napatitig ito sa mga mata ni Bea at napakurap-kurap pagkatapos bumungad sa kanya ang kulay ng mga matang hindi niya inaasahang makita. Nagbago man ang anyo ni Bea dahil sa biglaan niyang pagpayat, hindi naman nagbago ang kulay ng kanyang mata. Yun ang palatandaan sa kanya dahil sa loob ng baryo nila, ang mga Montana lang ang may asul na mata. Phew! Hindi makapaniwalang bulong ni Vicky. Hi Vicky! Hindi ko alam na sa inyo na pala ang mansyon na pagmamay-ari ng pamilya namin. Namali lang ba yung rinig ko tungkol sa bagay na to? O kailangan ko na ba magtawag ng pulis? Nakangiting tanong ni Bea, dahilan para manghina ang tuhod ni Vicky. Mabilis na umiling-iling si Vicky, habang hindi pa rin makapaniwala sa nakikita nito. Patay ka na! You're dead! Bakit? Hindi ikaw siya! She's ugly and fat?
Sigaw ni Vicky na siyang kumuha sa atensyon ng kasama nito. Si Mirko yon, na napatingin na rin kay Bea, na noong mga oras na yon aliw na aliw sa mga nakikita niya. Palaging matapang si Vicky sa mga mata ni Bea, dahil ito palagi ang nagliligtas sa kanya noon. Pero ngayon, sobrang sobra ang panghihina nito, dahil lang sa biglaang pagsulpot niya. Miss, hindi ko alam kung anong kailangan niyo sa amin ng asawa ko. Pero kailangan niyo na umalis. Hindi ko namin kilala at... Oh, Mirko, ikaw palagi ang kasama ko mula pagkabata pero miski ikaw, hindi ako makilala? Then the color of my eyes gave my identity away? Nakangiting putol ni Bea kay Mirko na siyang natigilan. At sino tinatawag mong asawa? Sa pagkakaalala ko, isa lang ang asawa mo, Mirko. Dahil hindi kayo nakasal ni Vicky. I did a little background research while I was away for 2 years, Mirko. Nakalimutan mo na ba talaga ako? Talaga bang inakala niyo noon na namatay ako dahil lang hindi niyo mahanap ang katawan ko? Dagdag na tanong ni Bea, dahilan para manlaki ang mga mata ni Mirko. Finally, nakita ko rin ang gusto kong makita. Hindi ko alam na nakakatuwa pala kapag nakita mo ang takot sa mga mata nila. Ito ang ibinigay nila sa akin noon. Habang gumugulong ako sa bukid, natatakot ako para sa sarili kong buhay. Dahil alam ko na kapag hindi ako nahanap, doon mamamatay ako. I was really scared, confused, and deeply hurt. At ngayon, nagbalik na ako para makita ang parehong emosyon na pinaramdam nila sa akin sa mga mata nila. Igting ang pangangturan ni Bea sa sarili niya. Bea? Tanong ni Mirko. You're right, Mirko? Ako nga to, si Bea. Bakit natagalan ka naman masyado na banggitin ang pangalan ko? Natatakot ka ba na harapin na nakaraan? You too? Tried to kill me, right? Well, sorry to disappoint you. Masamang damo kasi ako kaya hindi namatay agad. At nandito ako para makigante. Nakangising sabi ni Bea at tinulak si Mirko gamit ang hintuturo niya. Sa panghihina ng katawan ng lalaki, malayang na itulak ni Bea ito. Si Vicky? Kaagad lumapit at kumapit kay Mirko habang masamang-masamang tingin kay Bea. Hindi ikaw si Bea, patay na si Bea, pinatay na namin ang matabang babaeng yun. Pangit ang Bea na yun, hindi ikaw si Bea! Sigaw ni Vicky na siyang ikinatawa ni Bea. In denial pa rin talaga hanggang ngayon, Vicky? Hindi mo ba talaga matanggap, ha? Ilang taon ka rin nagdusa sa akin, tama? Dahil nagpakasal sa akin, ang lalaking mahal mo. Pero wala kang magawa nun. Kaya tinulak mo ako sa bangin sa pag-aakala na magkakaroon kayo ng chance na maikasal. But what happened, Ako pa rin naman ang panalo. Kahit kayo ang unang nanakit sa akin. Saad ni Bea, nilapitan niya ang mga ito. Mabilis na umatras si Mirko, nabakas sa mukha ang takot, habang nakatingin kay Bea. Pero iba si Vicky, dahil hindi ito natinag kahit nanginginig ang buong katawan nito. Sa kabila ng takot na nararamdaman, sa biglaang pagsulpot ng taong inaakala nilang patay na. Patay na si Bea! Ako ang nagtulak sa kanya sa bukid kaya alam kong patay na siya. She's dead! Hindi ko si Bea dahil pinatay ko ang Bea Montana na sinasabi niyo. Sigaw ni Vicky at akmang sasabunutan si Bea nang walang awang sinipa ng huli ang babae. Pagkatapos sipain ni Bea si Vicky, sinampal niya ng pagkalakas-lakas ang pisngi nito. Inulit yun ni Bea hanggang sa mamanhid ang buong kamay niya dahil sa pagsampal sa babae. Walang niya kayo. Pinagkatiwalaan ko kayo, yet you all betrayed me. Sigaw ni Bea. Dahil pagkatapos ng 2 taon, nagawa niya ring magantihan ang mga ito. Dahil mataba ka, pangit ka, you don't deserve what you have, Bea. Akin lahat ng meron ka, akin. Walang sayo, Vicky. Walang sayo. Tinrato kita bilang kaibigan. Hindi kita kahit kailan pinagkaita ng kahit na ano. Kung sinabi mo lang noon na may relasyon kayo ni Mirko, hindi ko siya itatali sa isang kasal. But you had to do that. You just had to betray me. Pinatay mo ko, Vicky. Sa ginawa mong pagtatraidor sa akin, pinatay mo ang dating Bea Montana. Putol ni Bea kay Vicky na siyang naluha. Niyakap ni Vicky ang sarili habang si Bea na pailing-iling na lang.
Sobrang sakit ng dibdib ni Bea. Pero hindi na siya maaawa pa sa mga ito. Hindi na niya pagbibigyan pa ang kahit sino nasaktan siya. Gaganti siya at sisiguraduhin niya na magdudusa ang mga ito sa kulungan. Ngayon, magdusa kayo. Dahil hindi ako tatahimik hanggat hindi ko nakukuha ang hustisyang pinagkaiti sa akin. Magkita na lang tayo sa korte. Kasabay ng paglapit ni Charlie kay Bea ay ang pagpasok ng mga kapulisan na kanina pa tinawagan ni na Charlie para hulihin sina Mirko at Vicky para sa kasong attempted murder. Kailangan ho namin ng statement niyo, ma'am, kung ano talaga nangyari noon. Alam ko masakit alalahanin ang nangyari sa inyo noon pero sana ho, handa kayong sabihin lahat-lahat para ho mabigyan tuldok tong kaso niyo. Marahang sabi ng pulis na kaharap ni Bea. Walang mapaglalagyan ng sayang naramdaman si Bea ngayon dahil sa nangyayari. Akala niya hindi na magagawang bigyan ng hustisya ang nangyari sa kanya. Akala ni Bea, sa paggising niya, kasama niya na ang kanyang lolo. Pero hindi niya inaasahan na may darating na mga tao para iligtas siya. Don't worry ate, nandito lang kami ni Kuya Charlie para sa'yo. Hindi ka namin pababayaan. Tura ni Nera na siyang katabi ni Bea. Naramdaman din ni Bea ang paghawak ni Charlie sa balikat niya. Dahilan para tuluyan siyang kumalma. Alam ni Bea na nasa tabi lang niya ang dalawa kahit anong mangyari at walang mangyayari sa kanyang masama. Noong araw ho na yon, officer, nagpunta ho kami sa mausoleo ng mga Montana. Gusto ko ho kasing bisitahin ng lolo ko ng panahon na yon. Sinabi ko naman kina Mirko at Vicky na hindi na nila kailangang sumama. Dahil kaya ko naman na mag-isa lang ako. Pero nagpumilit ho silang sumama. Hindi ko alam na noong mga oras na yon, may binabalak sila laban sa akin. Nung naroon na ho kami sa mausoleo, nagpaalam ako sa kanila at nagpunta ako sa puntod ng lolo ko. Pagkatapos ko lumabas at kausapin ng lolo ko, doon ko nakita na magkahawak kamay sila, sina Vicky at Mirko. Tapos may binubulong pa si Mirko kay Vicky. Nakangiti ho sila sa mga oras na yon. Hindi ko ho alam na may relasyon pala sila. Pagkatapos ho, inaya ako ni Vicky para maglakad-lakad. I was curious because of what I've seen. Kaya nagtanong ako. Doon inamin ni Vicky ang relasyon nila. At ang balak nila sa akin, na ako raw ang hadlang sa relasyon nilang dalawa ni Mirko. Na kapag nawala raw ho ako, saka lang sila magiging malaya na magpakasal. Pagkatapos ng mga sinabi niya, tinulak niya ako sa bukid. Nawalan ho ako ng malay sa sugat at pasandinanas ko nung panahong yon. Pagsasalaysay ni Bea sa lahat-lahat. I can provide past medical results and statements. At meron din kami recording ng ginawang pag-amin ni Vicky Diaz ng krimeng ginawa nila noon. Seryosong sabi ni Charlie at ibinigay dito ang isang maliit na recorder. Sa lakas na ebidensya niyo laban sa dalawang yon, paniguradong mananalo kayo sa korte. Tatangu-tangong sabi ng pulis pagkatapos malaman ang nangyari. Oo nga pala. Gusto niyo bang bisitahin muna ang dalawa? Dagdag na tanong nito. Napatingin kaagad si Nera at Charlie kay Bea na siyang bumuntong hininga at kalaunan tumango. Mag-iingat ka ate ha. Kapag di mo na kaya makipag-usap sa kanila, tawagin mo kami. Okay? Nandito kami ni Kuya Charlie. Paalala ni Nera kay Bea na siyang nakangiting tumango sa mga ito. Bakit ka pa bumalik? Masaya naman na kami. Bakit kahit ang kasiyahan na gusto naming maramdaman, ipinagkait mo, Bea? Tanong ni Vicky na magkaharap silang dalawa. May nakabantay na pulis sa paligid, kaya kampante si Bea nakaharap ito. Si Vicky ang una niyang kinausap, dahil ito ang una niyang gustong tanungin. Pero bakit sa kasiyahan niyo? Wala ako, V. Kayo ang pamilya ko noon. Nung nawala si Lolo, sa'yo ako nakadepende. Mahal na mahal ko kayong dalawa ni Mirko. You were like my sister, Vicky. I treated you as one. Pero ba't nagawa mo sa akin ang bagay na yun dahil lang sa isang lalaki? Tanong pabalik ni Bea. I didn't treat you as my sister, Bea. Hindi kailanman. Sa mga mata ko, baboy ka lang tulad ng palagi nilang sinasabi. Sa mga mata ko, matabang babae ka lang, Bea. Mabilis tirisin at sipain. Paalis sa buhay namin kung gugustuhin naming dalawa. Nagawa nga namin, di ba? We
were so close to killing you, Bea. Pero nabuhay ka. Bumalik ka gayon, tahimik na naman sana ang buhay naming dalawa ni Mirko. Masaya na kami. Kahit di kami kasal, kahit wala kaming anak, masaya na kami. We were just waiting for your death certificate tapos magpapakasal na kami. Pero sumulpot ka at sinirang lahat na meron kami. Ano ba sinasabi mo, Vicky? Wala kayong pagmamay-ari na kahit ano. Nagawa niyo lang ang mundo niyo. Dahil binura niyo ako sa buhay niyo, I was suffering, Vicky. Unable to move. Unable to speak for months because of fear and confusion. I was hurt. Pero nasan kayo? Nandito sa Pilipinas. Nagpapakasaya dahil para sa inyo, patay na ako. Gigil na saad ni Bea. Vicky, sa tingin ko nga, hindi na maibabalik pa ang dating meron tayo. Hindi ko na rin kaya eh. Dahil meron ako para sa inyong dalawa ni Mirko, galit na lamang. Kapag nakikita ko kayo, hindi ko makalimutan na nangyari sa akin nun. Vicky, handa ka naman sigurong makulong habang buhay? Or maybe, ilang taon? 10 years? 20 years, hindi ba? Pagpapatuloy ni Bea, dahilan para manlaki ang mata ni Vicky sa takot. What? Ano? Ayoko makulong, Bea. Ang mansyon, babalikan ko pa ang mansyon. Mamumuhay pa kami ni Mirko doon. Napatayo na si Vicky. Pero dahil sa poses nito at sa mga pulis, hindi ito makagalaw. Hindi sa inyo ang mansyon na yun, Vicky. That was mine. And that is still mine. Ibebenta ko yan. At wala na kayong babalikan pa pagkatapos nyo makalaya. Makukulong kayo na ilang taon. Magdudusa kayo tulad ng pagdudusang dinanas ko nun. Nakangiting sabi ni Bea, dahilan para umiling-iling si Vicky habang naluluha ang mga mata. Ayoko, Bea. Ayoko makulong. Gusto ko makalaya, Bea. Maawa ka sa akin. Maawa ka sa amin ni Mirko. Palayain mo kami. Huwag mo kami ikulong. Iyak ni Vicky. Ngunit mas lalong naging desidido si Bea at umiling sa babae habang nakangiti. Sabi ko naman sa'yo, diba? Na hindi ako tatahimik hanggat di ko nakukuha ang hustisyang kailangan ko. Sa pagkakakulong niyo lang ako matatahimik, Vicky. Kailangan niyong pagbayaran ng ginawa niyong pagtatraidor sa akin. Nagsusumigaw si Vicky nang kunin ito ng mga pulis. Napuno ang buong kwarto ng pagmamakaawa ni Vicky na mapalaya. Pero hindi niya yun pinakinggan. Yun ang ganti na gustong gawin ni Bea sa mga ito. Ang kuna ng mga ito ng kalayaan at mga bagay na kinuha rin ng mga ito sa kanya. Bea! Tawag ni Mirko sa kanya nang ito na ang maupo sa harapan niya. Hello, Mirko? Hindi ko inaasahan na dito tayo magkikita. Kulang na lang yung orange uniform para sa'yo. I think bagay na. Don't you think? Nanunuyang tanong ni Bea sa lalaki na siyang natigilan. I know we've hurt you, Bea. Hurt? Hurt? Hurt is such an understatement, Mirko. I was destroyed, Mirko. Ruined even. I was in ashes. Alam mo ba kung anong klaseng sakit ang naramdaman ko noon? Napalunok naman si Mirko. Ngumisi si Bea at umiling-iling. Oh, syempre hindi. Hindi kasi ikaw ang gumulong nun sa bukid. Hindi ikaw nagkaroon ng napakaraming sugat at pasa sa katawan. Hindi ikaw nawala ng boses dahil sa takot. At mas lalong hindi ikaw ang hindi makatayo dahil sa nangyari. It was me, Mirko. Ako ang dumanas ng lahat ng yon. Dahil nagtiwala ako sa mga maling tao lalo na sa'yo. Mula pagkabata, ikaw na ang kasama ko. Ikaw na ang kakampi ko. Maintindihan ko naman kung tinanggihan mo si Lolo. Pero ginawa mo yon. Your grandfather threatened us, Bea, na kung di ako papayag aalisin niya si Mama sa trabaho. Alam mo na yun lang bubuhay sa amin, Bea. Wala akong magawa. Nagkakamali ka, Mirko. May magagawa ka sana pero hindi mo ginawa. You could have told me. Alam mo na nakikinig palagi sa akin si Lolo. Alam mo na hindi ganong klase ng tao ang lolo ko. He was just afraid that I would be left alone. Pero kung sinabi mo lang, sana hindi natin ginawa ang bagay na yun. Sana walang nawala. Sana! Sigaw ni Bea at inilabas ang hawak-hawak niyang papel pagkapasok niya sa kwartong yon. Napatingin si Mirko doon at nanginginig ang kamay na kinuha ang papel na tila isang medical result.
Igting ang panga ni Bea sa galit. Ngunit ramdam na ramdam niya ang sakit sa buong dibdib niya. What? Halos pasinghap na lang na tanong ni Mirko habang nanginginig ang buong katawan dahil sa nabasa niya. Nabitawan ni Mirko ang papel at pulang-pula ang mga mata na tumingin kay Bea. Ang mga luha ni Mirko nagsipatakan dahil sa nalaman nito hanggang sa natakpan ni Mirko ang kanyang bibig para pigilan ng hikbing gustong umalpas mula doon. I was pregnant, Mirko. With your child. Nung tinulak ako ni Vicky sa bukid, hindi ko alam na buntis ako. Hindi ko alam na may nabubuhay na pala sa tiyan ko ng mga oras na yon. Hindi mo ba alam kung gaano kasakit para sa akin na malaman na namatay ang anak ko paggising na pagkagising ko? Nanginig ang boses ni Bea dahil sa salitang lumabas sa bibig niya. Alam mo ba kung ba't di ako matahimik? Kung bakit hindi ako makatayo? Kung bakit inabot ako ng buwan bago tuluyang maging maayos? Because I was traumatized, Mirko. I was so fucking devastated after learning my unborn child is dead. Namatay dahil sa sarili niyang ama, Mirko. Dahil sa'yo. Dahil sa'yo. Saad ni Bea na siyang ikinabagsak ni Mirko sa sahig. Ang katotohanan na yon ang nagbigay lakas kay Bea para maghigante. Hindi matanggap ni Bea noon ang pagkawala ng anak niya. Ni hindi niya nalaman na buntis siya nung nawala sa kanya ang fetus sa loob ng kanyang tiyan. Ipinangako ni Bea sa harap ng puntod ng kanyang anak na maghihiganti siya, na ibabalik niya ang sakit na dinanas niya sa mga taong nagbigay nun sa kanya. Pumailan lang sa buong kwarto ang sigaw ni Mirko. Sobrang sakit nun pakinggan pero malamig at walang buhay lang na tinitigan ni Bea si Mirko. Yun ang gusto ni Bea. Gusto niyang maranasan ni Mirko at Vicky ang naranasan niya nun. Patayin mo na lang ako, Bea. Patayin mo na lang ako. Ayoko na mabuhay, pinatay ko ang anak. Ang anak ko. Muli sumigaw si Mirko na hindi matanggap ang ginawa nito. Nang umalis si Bea sa kwartong yon, ramdam niya ang saya. Dahil sa wakas, naipaghiganti niya ang kanyang sarili at ang anak niya. Ngunit na makita niya sina Charlie, kaagad nang hina ang tuhod niya. Mabilis siyang sinalo ni Charlie. At may ngiti sa labi na tinitigan nito. Nagawa mo na, Bea. Naipaghiganti mo na rin ang sarili mo at ang anak mo na nawala sa iyo noon. Naluha si Bea sa narinig niyang sinabi ni Charlie. Di naman ni Bea ang manipis na manipis niyang tiyan. Nabigyan na rin ng hustisya ang pagkawala ng anak niya. Sa wakas, magiging malaya na sila sa nakaraan. Huwag ka mag-alala, ate. Di ka nag-iisa, okay? Nandito kami ni Kuya Charlie para sa'yo. Hindi ka namin iiwan. Hindi ka namin pababayaan kahit anong mangyari. Pagkatapos ng sinabi, niyakap ni Nera si Bea. 10 years later. Hello, baby! Nandito kami ulit ng mga kapatid mo at syempre, ng Daddy Charlie mo, may dala ulit kaming bulaklak para sa'yo. Sana magustuhan mo ang mga ito. Ngiti-ngiti, nabati ni Bea sa puntod ng panganay niyang anak. Inilagay ni Bea ang pulang rosas na bulaklak sa puntod ng anak at kaagad namang may bulaklak na sumunod doon. Ang isa, baby's breath, at isa ay ang bulaklak na forget-me-not. Hello po, Ate Angel. Nandito po ulit kami ni Nigel po. Ngayon po araw, wala po kaming class kasi Sabado. Kaya nandito po kami ulit. Alam po kasi namin na magiging old na ulit ang flowers mo na binigay namin last week. Sana po magustuhan niyo ang flowers namin. Bati ni Jelay ang kakambal ni Nigel. 6 na taong gulang ang mga anak ni Bea at Charlie. Hi ate, nag-bake si mami ngayon ng cookies po. Bigyan kita mamaya ate. Kapag inilabas na ni mami ang cookies, itinago niya po kasi po si Kambal palaging kinakain yung cookies. Naubos po niya bago po kami makarating sa pupuntahan namin. Kaya this time, naging smart na si mami. Tinatago niya po yung cookies para hindi makain ng kahit sino. Tura naman ni Nigel. Wow, para rin niya sinabi na bobo ako nung una. Tura ni Bea sa likod ng isipan niya habang nakatingin sa mga anak. What?
Scam ka, Nigel. Di naman ganun ka sa ma-image ka. Ang bait-bait ko kaya. Sabi pa naman ni teacher, binibigyan ng rewards ang mga mababait. Kaya syempre, good person ako always. I wasn't like that, okay? Hindi kaya ako kumakain ng cookies ni mommy. Si dati yun. Depensa ni Jelay. Kaya napailing-iling si Bea. Ba't nasali ako? Mabait din akong tao Besides, why would I steal when I can just make on my own? Taas kilay na singit ng kararating na si Charlie. Kaya didepensa ko na ng sarili ko, hindi ako nagnakaw ng cookies. Marunong din ako mag-bake at mas masarap ang baked cookies ko kaysa sa baked cookies ng mommy nyo. Eh di ikaw na, dinidepensahan mo na nga lang yung sarili mo, lalaitin mo pa yung gawa ko. Kapag talaga natuto ako at sumarap ng sobra yung cookies ko, di kita patitikimin. Angil ni Bea sa asawa na kinindatan lang siya. At kahit napiko ng konti si Bea, kinilig pa rin siya sa ginawa nito. Kaya umalpas sa labi niya ang isang ngiti. Hello there, princess. Daddy bought you some pink tulips. Hindi namin alam kung anong gusto mo kaya dating gawi ulit. Iba-ibang bulaklak ang bibigyan namin sa'yo. Nung nakaraang linggo, sunflowers. Kaya ngayon tulips naman. Sana magustuhan mo ang bulaklak na to, anak. Nakangiting bati ni Charlie sa panganay nila. Hindi man kadugo ni Charlie ang bata, itinuring niya ng kanya yon. 10 taon nang nakakalipas simula na makuha ni Bea ang hustisyang gusto nito. Nakulong sina Vicky at Mirko. Habang ibinenta naman ni Bea ang mansyon nun at pinasira yun. Granted din ang annulment nila ni Mirko dahil sa pagkakasalan ng lalaki. 2 taon din na sinuyo ni Charlie si Bea para makuha ang matamis nitong oo at nauwi sa kasalan. At ngayon nga may kambal silang anak na kamukhang kamukha nila. Si Nigel kamukha ni Bea, habang kamukha naman ni Charlie si Jelay. So tingin niyo, Mommy, Daddy, naririnig kaya tayo na Ate Angel? Nakikita niya kaya tayo? Kuryosong tanong ni Jelay habang nakatingin sa langit. Sabi sa amin ni teacher na ang babies daw po na early nawawala, nagiging real angels daw po. Si Ate Angel po kaya, angel na rin po kaya siya? Probably, baby, pero hindi natin alam ang tungkol doon. Ang Diyos lang nakakaalam tungkol sa bagay na yon. Pero, huwag kayong mag-alala. Paniguradong nasa isang safe at happy place na ang Ate Angel nyo. Yun naman ang gusto natin, di ba? Ang maging masaya at safe ang ate nyo. Mabilis tumangutangwa ang kambal. Kalaunan, nagpaalam ang dalawa para maglaro kaya naiwan sina Bea at Charlie sa harap ng puntod. Niyakap naman ni Charlie ang asawa at pinasandal ito sa kanya. Nilapatan pa ni Charlie ng halik sa noo si Bea. Dadalaw raw si Buntis next week. Pinayagan na siyang gumala-gala ng asawa niya. Maayos na rin naman daw ang pakiramdam kaya pwede na siyang gumala. Kailangan daw may mangga tayong nasa mansyon kapag nandun siya. Tapos yung ibang paborito niyang pagkain. Tapos yung mangga, kailangan fresh daw. At galing kapipitas lang. Balita ni Bea kay Charlie na siyang napasimangot. Ang isang yun talaga. Ba't kailangan natin mag-alala tungkol sa gusto niya? May asawa naman siya. Bakit hindi asawa niya pakuanin niya na gusto niya? Kapatid mo yun, Charlie, ha? Hindi kung sino-sinong buntis lang yun. Kapag sinera umiyak, lagot ka sa akin. Ang ganda-gandang buntis nun, tas paiiyakin mo? Sa labas ka talaga matutulog kapag nagkataon. Asik ni Bea na siyang ikinalaki ng mga mata ni Charlie. Ha? Ba't ako nagdudusa dito? Sinasabi ko lang naman ang totoo Saka bakit sa labas ako matutulog? Ba't mo siya kinakampihan? Sino ba asawa mo? Di ba ako? Ako naman, di ba? O ampun lang ba ako sa pamilyang to? Ano, ampun lang ako? Pag-iinarte ni Charlie na siyang ikinahalakhak ni Bea. Manahimik ka nga. Oo na. Asawa na kita. Pero kapatid mo pa rin yun, kaya kakampihan ko. Asawa lang kita pero sister-in-law ko siya. Tsaka, buntis siya no. Gusto ko maging ninang ng anak niya. Kaya wala kang magagawa, kundi ipaghanda mo siya ng gusto niya. O sa labas ka ng kwarto matutulog. Taas noong sabi ni Bea, bago lumayo sa asawa na hindi makapaniwala. Di ako makakapayag. Gusto ko sa loob ng kwarto. Hindi ko ihahanda ang gusto niya, Bea. Wifey, ayoko. Reklamo ni Charlie
at hinabol si Bea na kaagad tumakbo habang natatawa dahil sa pagiging OA ng kanyang asawa. "Sali kami, Daddy! Sali kami!" Sigaw ni Nigel na inakalang naglalaro ang mga magulang nila. At naghabulan ng mga ito at napuno ng tawanan ang harap ng puntod ni Angel dahil sa masayang pamilya ni Bea at Charlie. Tapos na ang nangyari noon. Oras na upang mapalitan ng kasiyahan ang lahat ng paghihirap na kanyang naranasan. At purong pasasalamat ang nararamdaman ni Bea at habang buhay niyang ipagpapasalamat sa Diyos na natagpuan niya ang pamilyang makakasama niya habang buhay. The End.